God, you're so good. Okay, guys, I think we have a new winner already. I vote for her. What did you say when you first saw her earlier? Oh my! When I saw her, I was just speechless. My jaw dropped. I was also speechless. Do you have roots in the north as well? Yes, so my dad is Polish. Nice. Wow. Well, Philippines, I think you have a new winner. Yes. So, Howie, how are you? I'm just overwhelmed by the beauty that I'm seeing right now. We're overwhelmed with your beauty. Oh, thank you. Love. I mean, oh my goodness. Can I just say that Bea is one of the most beautiful girls I have ever seen in my life. She's just stunning. She reminds me of a combination of Oksana Fedorova, also considered one of the most beautiful women of all time, and Miss International from Venezuela. I can't remember her name, but she looks like a cross between those two. It's stunning. Stunning. Well, I just want to proudly that you remind me a lot of Oksana Fedorova. In fact, she also inspired me to compete in Miss Universe because she was the first Miss Universe I've seen winning, and she was Russian, and of course I'm Russian, so she inspired me to compete, and you look like a younger sister of her. Thank you so much. I was like so nakikiya ako. I really appreciate it because your two teams I super look up to. So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig ang reaksyon ni Miss Universe 2005 Natalie Glebova dito sa ating maging pambato sa MU 2026 na si Bea Milan Windorski. So ngayon pa lang ay masasabi natin mga kapolitika na early favorite ni Natalie itong ating representative sa Puerto Rico para sa taong ito. At talagang napahanga itong si Natalie dito kay Bea Milan dahil nga umattend itong si Bea doon sa finals ng Miss Universe Myanmar 2026 para sa kanilang maging representative para ngayong taon. So kagabi po is kinurunahan po itong representative ng Myanmar na si May Grace Parry, kung saan ay siya maging kinatawan ng kailang bansa sa ganapin na beauty pageant competition doon sa Puerto Rico para this year. So dahil dito sa mga tagpong ito mga kapolitika, kung saan ay early favorite ngayon ni Natalie itong si Bea, ay masasabi natin na gumagawa na ngayon ng ingay itong ating representative sa Puerto Rico. Although meron tayong mga nakikitang mga Pilipino na hindi suportado itong si Bea, pero wala tayong choice mga kapolitika dahil siya ang pinili ng organization para mag-represent ng ating bansa. So hanggang ngayon dito sa social media is meron pa rin po tayong mga nababasa na hindi nila suportado itong si Bea dahil sa kanyang identity, sa kanyang citizenship at yung issue kamakailan lang. Sana po is itigil na po natin yung mga pangbabash, yung mga negativities at maging positive lang po tayo dito sa maging laban ni Bea Milan kasi hindi naman US or hindi naman Amerika yung dala i-represent ni Bea doon sa Puerto Rico kundi ang ating bansa. Okay, at meron pong dugong Pinoy itong si Bea. Hindi natin masasabi na foreign blood lang ang dugo na nananalaytay sa kanyang katawan kundi merong dugong Pinoy. So sana doon sa ating mga kabayan at nag-reflect po ito dito sa kanyang mga followers, sa kanyang mga social media account kung saan is hindi ganoon ka-impactful mga kapolitika. Sad to say at medyo kaunti lang yung mga nag-follow sa kanya ng mga Pilipino dahil nga dito sa issue pa rin hindi daw Pinoy itong si Bea. Ito lagi yung sinasabi sa kanya. So nakakalungkot at nakakadismaya na mismong mga kapwa natin Pinoy yung humihila sa kanya pababa. So again, tayo po ay nananawagan na i-follow ang mga social media account at suportahan po natin ang laban ni Bea Milan doon sa Puerto Rico para sa Miss Universe 2026 dahil even yung mga taga-ibang bansa ay suportado itong si Bea. Okay? So mula po dito sa Miss Universe is atin lang pong pag-uusapan mga kapolitika itong Miss Earth Philippines dahil talagang walang gaanong nanonood at walang gaanong sumusubaybay sa kanilang mga kapolitika dito sa kanilang beauty pageant competition. So yung Miss Earth Philippines is nakita natin doon sa kailang YouTube channel kung saan is even yung kailang evening gown ay meron lamang 366 na mga viewers. So napakakaunti at napakaliit ng support na nanggagaling sa kanila mula sa mga Pilipino.
Okay, so talagang hindi siya ganoon kaingay mga kapolitika kung ikukumpara dito sa ibang mga beauty pageant competition. So yun naman kasi ang Miss Earth ay talagang ayaw nilang i-level up yung kailang production at yung kailang sistema, kung kaya walang gaanong suporta mula sa mga Pilipino. So yun mga kapolitika ang mga pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po mga kapolitika ang inyong masasabi dito sa naging reaksyon ni Natalie Glebova kay Bea Milan Mendoza? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Come and join me as I have decided that today is grocery shopping day. So it's a bit noisy because of the wind, it's really strong. So we have finally arrived at the mall where we will do our grocery shopping. So the E-Mart is located here on the ground floor. I need to get dinner first before I do the grocery shopping. So let's see what food we should get for tonight. Let's try Don Don. Can I take them? I think to get this. Hello, can I get this? One. Oh, give me here. I'll take away. 8 here. 4? Yeah. This is what I ordered. Just a dried noodles and water. Kain. Wala na akong lipstick. We're already here inside the E-Mart. As you can see, I don't have lipstick anymore. I was looking for Japanese rice and I finally found one. Lang, meron din akong golden rice. All of our grocery shopping today is around 3,500. So this is pistachio with 3 toppings. So I chose the Oreo and the almond. Okay, so I'm back now at the apartment. I forgot to update you children, but yeah, ito na yung mga pinamili natin. So E-Mart, I think, is one of the go-to grocery stores pag gusto nyo bumili ng mga pasalito. So napakaganda niya grocery store if you want something ibigay to your